Mahal na Haring Felipe! Nahanap na po ang Royal Sister! Mahal na Haring Felipe, sa listahan ng Esperanza, may isang babae na katulad ng nawawalang Royal Sister na si Maria Esperanza. Nung bata pa ako, sumapi ako sa katipunan. Maraming taon akong lumaban. Nang ako'y umuwi, saka ko lang nalaman, dinala ng hukbo ng dating hari. Pinagpalit sa mga mangangalakal pasensya na sa kanya. Ngayon, ang may kapal ay nagbigay ng biyaya at nahanap ko na si ate. Juan. Po. Maganda ng entablado. Ako mismo ang susundo ng marangal kay ate. Mahal na Haring Felipe, sandali po. Ang posisyon ng prinsesa ay nangangailangan ng mataas na moralidad. Kung gusto ninyong gawin siyang prinsesa, kailangang maniwala ang lahat. Alam ko si ate. Walang problema. Tiwala ako sa inyo, ngunit matagal na ang nakalipas. Ang tao ay nagbabago. Bagong itinatagpa ang republika. Mahal na Haring Felipe, huwag magpadalos-dalos. Mas mabuti siguro na kayo mismo ang magsuri. Tama si Reyna Lucia. Magpupunta akong incognito. Tiwala ako kay ate. Hindi niya ako bibiguin. Sa pagpunta sa Esperanza, ang aking Haring Felipe, hiling ko pong sumama. Opo. Mahal na Haring Felipe, ang special envoy ay patungong timog, malapit na sa Esperanza. Ako po, magpapadala ako sa Esperanza para maglingkod. Mahal na Haring Felipe, sa harap ang tahanan ni Princess Maria. Maghintay ka sa lungsod. Po. Sino ang hinahanap mo? 8! Ate! Abangan mo ako. Felipe, kapatid ko ka. 8! Ako to. Eight. Ikaw lang mag-isa. Kinuha ako ng dating hukbo, binenta, sa lalaking nag-aasikaso ng libing. Mahina ang katawan niya. Matapos akong mabuntis, namatay siya. Felipe, kumusta ka nitong mga taon? Siguro marami kang pinagdaanan. May pamilya ka na? Matapos umalis, sumali ako sa katipunan. Palaging nanalo at patuloy kang hinahanap. Ilang araw na lang may balita na sa'yo, kaya ako pumunta. Ate, mula ngayon, kasama na kita. Ate! Saan ka pupunta? Felipe, lalabas lang ako. Nang marinig ni ate, nasasama ako. Di na kumain. Baka nagbago na si ate. Ate! Ate, sabi ko sasama ako. Naging pabigat na ba ako? Wala yan. Pupunta lang ako kumita. Papalit ng pera. Upuan. Si Bayaw mabait sa akin. Bago mamatay, iniwan ang isang kutsilyo. Bilang alaala para sa panahon ng hirap, papalit ng pera. Ate! Di naman makakain ng alaala. Bukas sumama ka sa akin. Naghahanap ng manggagawa sa minahan. Magandang sahod. May libreng pagkain pa. Felipe, walang malaking kakayahan si ate ngunit. Basta may makain ako. Di ka magugutom. Kapag may ipon na tutulungan kitang mag-asawa, ang ating buhay ay magiging masagana. Ganito na ang ate. Sinubukan ko pa siya. Ate, ang totoo. Ina! Sabi ni tita, umalis si tito!
Siya ang pamangkin mo. 8 na siya. Tawagin mo siyang Miguel. Tito! Tito! Sabi ni tita, marami kang panalo. General ka na ngayon, di ba? Hindi ako general. Hindi, General? Team leader ka ba? Hindi rin ako team leader. Tito, nanalo ka na. Di ka man lang binigyan ng posisyon. Felipe, walang utak ang bata. Huwag mo pansinin. Bukas, kapag may trabaho ka na, magtrabaho tayo ng mabuti. Magiging maayos ang buhay. Ate, hindi ba tayo pupunta sa Gobernador's mining site? Bakit tayo nandito sa art shop? Di mo alam, Gino? Gusto mong pumasok? Dito muna kayo. Bakit? Bakit 50 montres lang? Kulang pa ng 30 masos. At 10,000 para sa walang laman? Gino, binenta ko na lahat na may benta. Wala na akong iba. Antayin niyo lang. Agad ko pong ipapadala. Pwede po ba? Kulang ang pera. Kalahati lang, mabibili. Pinagsasamantalahan! Walang laman, 50,000 post kay ate? Sobra na yan! Bakit mo sinira? Sige na kapatid. Alis na. Ate, Alis na. Walang utang na loob. Ate, walang hiya siya. Ipapaliwanag niya sa'yo. Sige na kapatid. Kapatidan lo ni Don Victor. Anong paliwanag pa? Huwag na natin ipilit. kaya pala. Ang public mining site ay pinamamahalaan ni Don Victor. Kung hindi bumili kay Don Roberto, hindi ka makakapagtrabaho. Pinapayagan niya ka mag-anak gawin ang negosyong ito? Hindi ba ito pang gongutong? Shh! Ang lahat ng pumapasok bumili ng kanyang obra? Alis na. Ang husay ni Don Victor. Chino, Mabuting obra. Sadly, kalahati lang. Kayong dalawa tatrabaho lang kalahating buwan. Kinakain niyo ng gobyerno, pero ginagawa niyo ito para mangutong sa tao. Hindi ba kayo natatakot? Huwag kang magbintang! Sino mangutong? Walang laman lang to! Walang halaga! Anong tugo? Tama. Huwag mo gawin! Umalis! Gino, bago lang siya dito. Magpakumbaba po kayo. Huwag niyo po pansinin. Nagpunta na kami kay Don Roberto. Utang ina! Walang utang na loob! Kapatid, wag na. Kung hindi ako nagtago, Di ko makikita ang kalokohan. Gusto kong makita kung ano pang ginagawa nyo. Papalitan mo kay kapatid-in-law. Hindi na. Ang mga tanga, bilang obra, kami, palitan ng pera. Hindi kami tumatanggap. Hindi ito suhol. Itinatakda ito ni Don Victor. Gusto mong labagin? Parang ako noon. Ngunit, nandito ang pera. Hindi mo kinuha. Paano ko kinuha? Hindi ko kinuha. Paano kinuha ni Don Victor? Si Don Victor hindi kinuha. Ikaw at ako, paano tayo aakyat? Kinuha mo. Huwag mong mawala. Halika! Halika! Halina kayo! Bilisan! Bilis! Bilisan! Pakinggan niyo ako. Matapos kumain, kuha ang sahod. Pwede na kayong umuwi. Salamat, Kinu! Salamat. Magbigay na ng lugaw. Salamat. May karne sa lugaw. Ang sahod ay on time at kumpleto. Walang kinurakot.
na ipatupad ang takdang panahon. Ang mga opisyal na ito, kahit nagnanakaw, pero gumagawa din ng mabuti. Pagod na kayo. Upo kayo, uminom ng malamig na tsa. Don Roberto, malawak ang negosyo. Nagbenta hanggang dito para ito sa inyong kaginhawaan. Para hindi na ako magtrabaho ng husto. Alam nyo, ang patakaran, di ba? Anong patakaran? Kahapon lang kami bumili ng larawan mo. Alam namin. Alam namin ang patakaran. Para sa 3 kami, isang salapi. Ate, ang pangit ng tsa. Isang baso, piso lang. 3 tayo, binigyan mo siya ng isang salapi. Walang bayad. Wala kaming mapapala dito sa trabaho. Pinipilit na naman. Saan ka uminom? Walang bayad? Walang bayad? Sa init ng araw, nagbubuhos ng pawis para kumita ng pera. Bakit ibibigay sa'yo? Anong pera nyo? Pera ng Republika ito. Kung hindi dahil sa proyekto, walang kayong kinikita. Kaya nga, salamat kay Haring Felipe. Salamat sa Republika. Ano ang pasasalamat? Ganito ang pasasalamat. Ako na ang magtanggap. Para salamat kay Haring Felipe. Ang mga buwaya gamit ang proyekto, nagpapasuhol, walang awang mangurakot. Pinapahamak pa ako ng mga buwayang ito. Hindi ako bibili. Anong mangyayari? Hindi mo alam ang patakaran o hindi mo lang pinapasalamatan si Haring Felipe? Ako na ang magturo kung ano ang pasasalamat. Gordia! How? Tatanungin kita ulit. Ang tsa ako ay malamig at matamis. Bibili o hindi? Hindi ako bibili. Okay, hindi mo gusto ang mabuting paraan? Atake! How? Wag mo suntukin ang kapatid ko. Ang lahat ng pera ko, bilhin ko ang tiyan nyo. Don Roberto, wag mo suntukin ang kapatid ko. Huli na. Wag! Nagpahama kayo. Naantala ang trabaho. Kayang panagutan ninyo? Uy, parang nagsipag-isip si Don Mateo. Handa nang sumulong kasama namin ni Bayaw. Akala ko mabuting opisyal ka. Hindi ko akalain. Na pareho lang din kayo. Bayaw siya ni Don Victor. Si Don Victor ay tauhan ni Don Carlos. Buong probinsya de Esperanza, sila ang may kapangyarihan. Kung hindi kayo bibili ngayon, walang bukas para sa inyo. Magkasabot si Gobernador at Don Victor. Hindi ba kayo natatakot na malaman ni Haring Felipe? Si Haring Felipe ay sa Maynala. Ang nakikita niya ay kagandahan ng bayan. Paano niya malalaman ang kalokohan dito? Ah, oo. Bayad ninyo sa larawan. Umuwi na kayo. Maganda, maraming salamat kay Haring Felipe. Kung malalaman niya, siguradong masaya siya. Wag bilin! Wag bilin lahat! Wag bilin! Sa ilalim ng araw, kayo ay nagnanakaw, nanghihingi ng suhol. Akala ninyo walang makakahuli sa inyo? Nanghihingi ng suhol. Sila ang kusang gumili. Pinilit ko ba kayo? Hindi po! Felipe, sa trabaho natin tayo nabubuhay. Huwag mo nang galitin si Don Roberto. Lahat ay nagpapasalamat kay Haring Felipe. Kayong dalawa lang ang hindi. Mula ngayon, umalis! Don Roberto, itong lahat ng pera namin. Itong lahat ng pera namin. Bibili po ng malamig na tsaa. Patawarin niyo po kami. Huwag niyo pansinin si Felipe. Hayaan niyo po kaming magtrabaho dito. Ganyan ba ang humihingi? Humalukip-kip-kip. Tayong dalawa, humalukip-kip. Ako na. Ako na ang hihingi. Hayaan niyo po kaming magtrabaho dito. Ina! 8!
Parang ayaw mo nang mabuhay. Di mo gusto ang mabuting usapan. Suntukin nyo! Opo. Hindi ba kayo natatakot kay Don Andres? Excellency Gobernador, ako at si Bayaw, sa iyong paraan ay yumayaman na. Maganda, maganda. Ikaw at si Roberto ay may kawa. Si Don Andres Salazar, malapit nang tumating. Itago mo ang tungkol sa minahan. Kung may makahuli, wala na tayong buhay. Excellency Gobernador, huwag mag-alala. Ang hiyas at mga babae ay handa na para kay Don Andres. Kung magsalita siya kay Haring Felipe at magbigay ng magandang salita, tataas ang ating ranggo. Lalo na ang mga tanga. Umaasa sa trabaho. Sanay na silang sumunod. Kung dumating si Don Andres, sisigaw pa sila ng mabuti. Pumasok. Excellency! Si Don Andres po! Simulan ang paghahanda. Bilisan. Don Carlos, tingnan mo ako. Parang ba ako isang mabuting opisyal na kasama ng tao? Bilisan. Kumuha ng bato. Sirain ng damit. Masyadong obvious. Bilisan. Bakit nakatayo lang? Kung hindi marumi ang damit, paano malalaman ni Don Andres na ikaw ay masipag at mapagmahal sa trabaho? Bilisan! Isang magandang pagkakataon na ipakita kay Don Andres. Hay nako, ikaw talaga. Okay na. Sumama sa akin sa lubungin si Don Andres. Hindi ba kayo natatakot na imbestigahan kayo ni Don Andres? Sa gitna ng lahat, sinong walang utak ang nag-aaway sa likod? Di nyo pa maayos ang gulo? Julio! Po, agad kang tingnan kung ano ginagawa ng biyenan mo. Po. Bilisan! Sugod! Bayaw! Bakit ka narito? Dahil sa iyo! Di mo pa magawa ang simpleng bagay! Walang utak! Magulo kayo ngayon! Bitayin sila! Ikaw! Kayong dalawa ang opisyal? Pinapayagan nyo ang kamag-anak nyo na apihin ang mga tao! Magmaldita ka pa! Malapit na si Don Andres! Magulo kayo ngayon! Papatayin ko kayo! Sugod! Bitawan ang kapatid ko! Bitawan ang kapatid ko! Mag-iusap ako! Bitawan ang kapatid ko! Mag-iusap ako! Bitawan ang kapatid ko! Mag-iusap ako! Bitawan ang kapatid ko! Putang ina mo! Ate! Ina! Anong nangyari, Ina? Huwag kang magpapakita! Inupok mo ang ina ko! Patayin kita! Shut up! KO! Miguel! Miguel! 8! Huwag niyang isigaw! Nandito na si Don Andres! Bitawan nyo kami! Papatayin ko kayo! Sino ka ba? Magpatawad ka sa akin? Ako ang hari! Ang galing mong mangarap! Kung ikaw ang hari, ako ang lolo hari! Okay na, wala na dito. Bumalik sa trabaho. Alam nyo na kung anong sabihin. Alam nyo? Alam nyo? Po? Mga kurakot! Hindi ko kayo papatawarin! Kayo lang ang gulo! Ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano ako kagalang. Si Don Andres na! Magandang araw, Don Andres. Don Andres. Kumain na ba kayo? Magkano ang sahod? Masarap ang pagkain. Malaki din ang sahod. Don Andres, pagod ka na. May handa kaming pagkain. Huwag na. Kumain ako ng kinakain nila. Si Don Andres talaga ay isang mabuting opisyal. Mabuting opisyal! Maghanda ng pagkain! May karne pa. Kumakain talaga kayo nito? Opo, Don Andres. May 3 beses sa isang araw. Si Don Mateo ang nag-aasikaso ng pagkain, di ba? Kami ang nag-aasikaso ng pagkain. Maganda ang ginawa nyo. Ipapaliwanag ko kay Haring Felipe at kayo ay pararangalan. Si Don Andres, malapit na ang pista ng buwan. Alam niyo ba kung anong gusto ni Haring Felipe? Para makahanda kami na ipagbigay sa hari? Ang importante ay ayusin nyo ang lugar.
Mga kurakot! Hindi ko kayo papatawarin! Anong tunog yun? Don Andres! May baliw dito sa minahan! Don Andres, ang baliw na ito ay walang awa. Mapanganib siya. Huwag po kayong pumunta. Kayo mga kurakot! Hindi ko kayo papatawarin! Patuloy ka pa rin sumigaw? Putang ina! Eight! Felipe, kung mamatay ako, Eight! alagaan mo si Miguel. Ate, hindi kita papatayin. Alam niyo ba ang kasalanan ng ginawa niyo? Ha? Anong kasalanan ko? Maghahabla ka ba sa akin? Dito sa Esperanza, kahit may kasalanan ako, protektado ako ni Don Carlos. Kahit nandito si Haring Felipe, parang dragon sa mababaw na tubig, tigre sa kapatagan. Pinagsasamantalahan mo ang bayan. Walang pakialam sa buhay. Walang respeto sa batas ng Republika. Dito sa Esperanza, ako ang batas! Putulan kita ng ulo ngayon, isabit sa tore. Wala nang magdaring pa! Si Jill! Walang hiya! Your Majesty, huli po ako sa pagligtas. Mapapalusahan po ako. Siya ba talaga si Haring Felipe? Don Andres, baka nagkakamali ka lang. Paano siya maging Haring Felipe? Rebelde! Walang takot! Guardia! Arestuhin silang lahat! Hihintayin ang hato ng hari! Ate, agad niyong dalin si ate at si Andres sa klinika. Ano bang ginawa ko? Hari! Mahal na hari! Mahal na Haring Felipe! Hindi ko talaga alam! Bayaw! Bayaw! Ipagdasal mo ako! Bayaw! Bata ba ako? Hindi ko gusto mamatay! Bayaw! Sinang bayaw mo? Mahal na hari! Mahal na hari! Nagkamali ako! Isasauli ko ang pera! Isasauli ko lahat! Mahal na hari! Mahal na hari! Hindi ko sila kilala! Walang kinalaman ako! Walang kinalaman ako! Mahal na hari! Sila ba ay hindi mo mga tauhan? Ang ginawa nila ba ay hindi mo utos? Mahal na hari! Patawarin po ako! Mahal na hari! Patawarin po ako! Hindi kayo nagkamali. Takot lang kayong mamatay. Arestuhin silang lahat! Mahal na hari! Patawarin po kami! Wait. Palayain siya. Mahal na hari. Ang iyong mga katrabaho ay mga taong mapagsamantala. Bakit ikaw ay hindi sumasama sa kanila? Nag-aral ako ng kabutihan para ipaglaban ang bayan. Paano ko magagawa ang pagnanakaw sa bayan? Mabuti! Mabuting iskolar! Si Don Isidro ay mabuting opisyal para sa bayan. Hindi tulad ninyo nagsisinungaling nagkakaisa para sa pansarili. Pinagsasamantalahan ang bayan. Ilagay sa kulungan ng minahan bitayin bukas. Hari! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon! Hari! Don Carlos, ano na ang gagawin natin? Sa pagkakataong ito, tunay na tapos na tayo. Paano ko malalaman? Sino ang mag-iisip na pupunta si Haring Felipe? Nakamurang damit at magtrabaho dito. Pinapatay niya ako! Don Carlos, ganito na ang sitwasyon. Anong mapapala ng pagrereklamo? Mag-isip na lang ng paraan. Bukas, papatayin na tayo ni Haring Felipe. Malaking kasalanan ang nagawa natin. Patayin ang lahat ng kamag-anak. Patayin ang buong pamilya. Patayin? Patayin ng lahat? Ikaw lang ang dapat patayin. Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw ang halos patayin, si Haring Felipe. Kami ay nagnakaw lang ng pera. Hindi dapat mamatay. Pwede lang makonfiscate ang ari-arian. Huwag mong idamay kami. Tama. Walang kinalaman kami. Roberto. Uy! Ang yaman mo ngayon ay dahil sa akin. May problema na ako ang sasalo. Isipin mo muna,
kung kaya ko bang saluhin. Huwag mong kalimutan na ikaw ay parte ng aking pamilya. Nung dumating ako dito, gusto ko ring maging kagaya ni Don Isidro. Gunit, kayo ang nagdala sa akin para makasabay sa inyo at naging kurakot. Ako ang sasalo ngayon. Wala kayong makakatakas! Patay kayong lahat! Sa sitwasyong ito, isa lang ang paraan. Ano ang paraan? Patayin si Haring Felipe. Patayin si Haring Felipe. Anong sinasabi mo? Sinabi ko, patayin si Haring Felipe! Patayin din si Don Andres! Tayo'y maglayas ng magkasama. Don Carlos, naglulunok ka ng baliw! Rebellion yan! Pinapatay na ang lahat ng pamilya natin. Ang paghihimagsik, patay din lahat. Patay din naman tayo. Bakit hindi natin subukan? Baka may chance pa tayo mabuhay. Paano? Paano natin gagawin? Kaunti lang ang nakakaalam na pupunta si Haring Felipe. Kung patayin natin si Haring Felipe at si Don Andres, sino ang magsasakdal sa atin? Sino ang makapaglilitis sa atin? Don Carlos, paano natin gagawin? Alis na. Your Majesty, ito po iniredeem namin sa pawn shop. Your Majesty, kumain po. Kumain na tayo. Lason ang lugaw! Ang kaba sa dibdib ay hindi pangkaraniwan. Baka? Haring Felipe, may nangyari kay Haring Felipe. Nilason sila. Don Carlos, tayo. Patayin natin ang hari. Shh! Tumahimik ka. Don Carlos, kailangan nating agad silang tanggalin. Kung mahuli tayo, tapos na tayo. Ang minahan ay regalo ng langit. Walang kakulangan ng hukay, pugutan at patayin. Dugoy dumaloy sa kuweba. Butot laman sa putik. Walang makakaalam. Dalhin sila sa minahan. Bigyan ng kutsilyo! Don Carlos, huwag mag-atubili. Agad kumilos. Bawat segundo ay panganib. Haring Felipe, ikaw ang nagpilit. Gusto ko ring mabuhay. Huwag kang magalit.
Pasensya po, Haring Felipe. Mapaparusahan po ako. Bitayin silang lahat! Bantayan ng mabuti! Bitay bukas! Haring Felipe, patawarin po kami! Patawarin po kami! Yumuko! Magbukas ang hukuman! Harap. Carlos Lim, bilang gobernador ng Esperanza, pinagkakatiwalaan ng Republika. Binigyan ng malaking responsibilidad. Bilang pinuno, di mo pinagpasalamatan, kundi nilinlang ang hari, nagkumpanya, abuso sa kapangyarihan. Pinasasahol ang mga tao. Sumuko ka ba? Ako ay nagkasala. Sumuko ka na. Tanggalin ang uniforme. Bitay sa labas. Haring Felipe! Patawarin po ako! Haring Felipe! Bitayin! Haring Felipe! Patawarin po ako! Haring Felipe! Kayo ay kasabwat sa pagsasamantala para sa pansariling kapakanan nilabag ang Republika. Guardia! Ho! Patawarin po kami! Haring Felipe! Patawarin po kami! Patawarin po kami, Haring Felipe! Taon ng Malaya, Don Carlos Lim, Don Ernesto, at iba pang kurakot. Bitayin, pinangako ni Haring Felipe ang ninakaw ng kurakot. Ibabalik sa tao. Pinamalayan si Haring Felipe bilang isang banal na hari. Amado, balikan mo ang mga bahay nila. Mag-ingat. Hanapin ang mga lihim na lugar. Opo, agad po. Mahal na Haring Felipe. Lahat ng detalye ay naimbentaryo ko na. Ngunit ano? Yaman ni Carlos Lim ay di mabilang. Kahit nagnakaw siya ng malaking pondo ng gobyerno at pagsamantalahan ang mga tao, hindi niya maaaring makalikom ng ganitong kalaking yaman. Ang ibig mong sabihin, may iba pang pinagkukunan si Carlos. Ang minahan dito ay may maraming bakal at napakahalaga. Ngunit, para makalikom ng ganitong yaman, siguradong nag-smuggle ng bakal. May lakas ng loob mag-smuggle ng bakal? Walang takot talaga. Hindi. Walang permit para sa kalakalan. O baka. Mahal na Haring Felipe, nahanap ko po ito sa bahay ni Don Carlos. Mahal na Haring Felipe, ito ay... Ito ay ruta ng smuggling. Ang mga opisyal na ito ay hindi pinapansin ang Republika at ang hari. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan. Hatid mo si Princess Maria at ang pamangkin ko sa Maynala. Ako mismo ang pupunta para malaman kung gaano karami ang itinago nila. Opo. Ang lungsod ng Rosario ay maunlad. Ang mga tao ay maligaya. Parang walang kurakot dito. Sige, papabalutan ko. Bago lang kinuha. Bala, may hamog pa. Tingnan mo. Don Rafael, ang selyo, parang opisyal na selyo ng Mendoza. Taga Mendoza, bakit nandito sa Rosario? Ginoo, pakiusap. Bigyan po kami ng pagkain. Ang anak ko ay gutom na gutom na.
Kung papasukin ang mga amoy baho na ito, wala ka ng trabaho. Pasensya na po. Ayusin ko po. Ang pangit ng araw. Pakiusap! Huwag niyo pong saktan ng nanay ko! Pakiusap! Huwag niyo pong saktan ng nanay ko! Patayin kayo! Pinapatay niyo sila. Huwag niyo pong saktan ng nanay ko! Sinabi ko na, huwag kayo pumasok! Pinilit niyo pa! Malapit na akong mamatay! Patayin ko kayo! Tigil! Itisil! Sino kayo? May pakialam tayo? Ginagawa ninyong ito sa mga tao. Ayos lang ba sa inyong uniforme? Mamamayan? Siya isang mabahong pulubi. Walang katayuan. Ano siyang mamamayan? Patayin ko siya ngayon. Papuri pa rin ang gobyerno. Walang hiya! Nilalait mo ako? Magpakamatay ka! Hayabangan ninyo? Walang takot sa hari? Ha ha ha! Ang hari ay sa Maynila, hindi ako mapapansin. Kayong mga simpleng tao, may tapang kang magsalita. Ako ngayon, tuturuan kayo kung paano maglingkod. Aresto sila! Opo! Itigil ninyo! Don Enrique! Excellency Gobernador, tingnan po ang mga huligan na to. Magaling kang magsalita. Mahal ng hari ang bayan. Bilang opisyal ng Malaya, paano kayo mang-api? Kung makita ng bayan ito, saan pa kayo susunod? Huwag magutom ang bata. Salamat mapagpalang Ginoo. Bilisan, salamat kay Ginoo. Tagapagligtas. Salamat, mapagpalang tagapagligtas. Ang cute at mabait na bata. Alagaan mo siya. Magbawi ka ng kasalanan. Dalhin siya at alagaan. Opo, Ginu. Siya talagang mapagpalang tao. Okay na. Umalis na kayo. Umalis na! Gino, parang mabait si Don Enrique. Hindi. Sumunod tayo. Don Enrique, bakit ka humarang? Pinakawala ng mga walang hiya. Sa susunod, iisipin nilang mabait tayo. Sino pa ang matatakot? Paninda ng tagsibol. Maraming taong nakatingin. Kung lumaki ang gulo at malaman ni Haring Felipe, gusto mo bang mamatay? Haring Felipe? Haring Felipe nagtago na hanap si prinsesa malapit na umuwi. Sisi ko ang walang hiya na yan. Kung hindi siya nakialam, wala siya na itong gulo. Magpakabait kayo hanggang umalis si Haring Felipe. Kung may tsismis man na maririnig niya, lahat tayo mamatay. Oh, tama. Sabihin sa mga gwardya, hanapin ang lugar, patayin ang matandang babae, bitayin ang anak at ipagbili, linisin ang ebidensya. Magaling kang pumili, Don Enrique. Ang ganda ng batang pulube. Malaki ang kita nito. Excellency. Ngayon ay kaarawan ni Don Gregorio sa Villa de Ambrosia. May mga negosyante at mayayaman. Bantayan ang pintuan. Sino ang papasukin? Sino ang hindi? Mag-ingat kayo. Opo, Excellency. Andun po si Haring Felipe. Ang tapang mo! Nilabag mo ang pader! Pinahamak mo ako! Pakiwag niyo po ang nanay ko! Sumunod ka! Ang bata pa ng anak ko. Huwag niyo po ipagbili sa putahan. Mamatay siya. Pakiwag niyo po. Nakuha na ang pera ni Don Enrique. Ayaw pa magbayad? Tayo ulit, mga alipin! Mas mabuti, sabay natin silang tapusin. Binura mo ako? Patayin kita! Tapang mo! Itigil ang espada!
Itihil ang espada! Sir, mga kapatid ko sila, galing sa probinsya, hindi marunong sa buhay. Ngayon ay kaarawan ni Don Gregorio, isang maligayang araw. Huwag nating duguan. Magaling kang sumunod. Umalis! Itigil! Sino ang maghaharang? Ito ring na naming binili. Binili namin. Marami ito. Ang sobra para sa inyo. Salamat, sir. Salamat sa awa. Pinagbigyan ka ngayon. Maswerte ka! Umalis na kayo! Bumili ng pagkain. Agad kayong lumabas. Kung wala kayong mapupuntahan, punta kayo sa bundok ng Kalayaan. Sabihin na ipinakilala kayo ni Antonio. Salamat. Salamat, mga Gino! Tumayo na kayo. Dali ng bata at lumabas na. Alice! Mga dayuhan kayo, di ba? Payo lang, huwag makialam sa rosaryo para hindi kayo mapahamak. Pupunta na ako sa Villa de Ambrosia. Mag-ingat kayo. Villa de Ambrosia. Hindi nyo alam ang Villa de Ambrosia? Di ba kayo nandito para batiin si Don Gregorio? Bawat ikapito ng Hulyo, nagdiwang ng kaarawan si Don Gregorio sa Villa de Ambrosia. Smuggling. Officials of Mendoza. Don Gregorio hosts merchants. Nandito kami para batiin siya. Di tapos na. Pakinggan mo, araw-araw para lang sa mayayaman. Ngunit tuwing ikapito ng Hulyo, kaarawan ni Don Gregorio. Kami mga maliliit na negosyante, may pagkakataong makasalamuha ang mayayaman. Mahal na Haring Felipe. Si Don Gregorio ay may malaking impluensya. Alam mo pero nagpapabobo? Hindi para kay Don Gregorio. Para lang sabihan niyang si Gobernador Don Ramon. Gobernador Don Ramon. Ramon Sison. Totoo yan. Si Gobernador Don Ramon ay parang hari dito. Kumbaga, si Don Gregorio ay kalahating hari. May lakas siya? Ikaw ay nakakatawa. Magbibigay ka ba? Si? Nandito ako para kumita. Kayo? Siyempre, para imbestigahan ang mga kurakot. Imbestigahan ang kurakot? Oo, tingnan mo ang rosaryo. Maraming kurakot dito. Kailangan kong ayusin. Nahitahon ng mayabang. Pero ikaw ang pinakamayabang. Ikaw, imbestigahan mo kurakot. Akala mo sino ka? Anong gamit mo? Kung hindi ako, wala na kayo mayon. Gusto naming pumunta sa Villa de Ambrosia para imbestigahan ang kurakot. Pero walang imbitasyon. Sige na, wag na mayabang. Kami ay parehong tao. Alam namin ang totoo. Ngunit tingin ko, kayo ay matapang. Gusto ninyo makita ang mundo? Tutulugan ko kayo. Ngunit may usapan tayo. Huwag kayong magsalita ng tapang. O walang makakatulong sa inyo. Salamat sa paalala. Wag, ako si Antonio Mercado. Kung hindi ka makaraos, punta ka sa bundok ng Kalayaan. Bundok ng Kalayaan? Alam mo ang bundok ng Kalayaan? Hindi. Ang mga kurakot na opisyal ay nagtaksil sa hari at gumawa ng maraming kasamaan. Magtiwala. Sa oras na malaman ang smuggling, walang makakatakas. Pumunta mo tayo sa Villa de Ambrosia. Sergeant, here's my invitation. Alam mo din.
pumasa po kayo. Nasaan ang inyong imbitasyon? Kami ay magkasama. Ipapakita ko lang sila sa mundo. Dito ay hindi para sa lahat ng tao. Sergeant, kalimutan ko. Pasalubong namin ito. Tanggapin mo. Hindi ako mapagpanggap. Utos po ng taas. Di pwedeng ipasok ang hindi mayaman. Baka masagasaan si gobernador. Mawawalan ako ng trabaho. Di ba sabi, pwede pumasok ang mayayaman? Isa rin akong opisyal. Opisyal? Anong opisyal? Bakit di kita kilala? Maynila official. Ngayon ay kaarawan ni Don Gregorio. May handaan siya para sa mga negosyante. Bantayan ang pintuan. Sino ang papasukin, sino ang hindi. Mag-ingat kayo. Excellency, hindi ko po nakita. Pumasok po kayo. Ang lakas ng dating. Mag-report ka na. May malaking opisyal para sa handaan. Opo. Kapatid, mahusay kang mangarap. Walang kahihiyan. May kinabukasan. Uminom pa. Uminom po, Gina. Maganda. Ang ganda mo. Halika. Don Victor. Para po sa inyo. Perlas ng timog. Yaman! Yaman! Nalilito ka na, no? Ang Villa de Ambrosia ay pinakamagarbong kuweba ng ginto. Narinig ko, noong kaarawan ni Don Gregorio, ang eksena ay parang langit sa lupa. Ang natatapon lang ng mga opisyal ay sapat na para maging alipin ka ng maraming salinlahi. Mahal na Haring Philip, sila po ay opisyal ng season. Ang buong season, tuwing may okasyon, humihingi ng tulong, o baha o tagtuyot, araw-araw humihingi ng pondo. Para sa bayan, ubus na ang kaban ng bayan. Mga wadamhiya, ginagamit ang pera ko para sa luho. Para sa luho. Parang kayo rin, malungkot din. May kaaway ba? Ipapabugbog ko. Bagbag? Tutulungan ko kayo magkaibigan. Sila ang gustong makilala ako. Nagsinungaling. Naniwala pa mismo. Magaling! Pinasok din nila. Don Benito, nasa kamay ko na kayo ngayon. Ako ang papatay sa kanila. Huwag madali. Parang mayaman sila. Alamin muna natin kung saan sila galing bago kumilos. Don Benito. Maynila official? Ano? Maynila official? Kayo dalawa. Tingnan nyo. Mga kapatid, nagkita na naman. Kanina, hindi namin alam na kapwa kayo opisyal. Pasensya na. Ngayon, inom tayo. Kayong si Don Benito, gobernador ng Mendoza? Kilala mo ako? Di ko alam kung saan ka nagtatrabaho. Katulong lang ako. Ang malakas ay ang aking amo. Don Benito, hindi ko alam kung nakapasok ka sa bulwagan ng Gintunggong. Maynila official nga. Niloloko mo lang ang gwardiya. Huwag mong ipalata. Fourth rank. Mas mababa. Mas mataas? Mas mababa. Maynila official. 4th rank pataas. Don Benito. Ang amo ko. Pwede mo bang alamin? Tatanungin ko kayo. Sa inyong ulat, ang rosaryo ay binaha. Kailangan ng pondo. Ginagamit niyo pera ng hari para maglasing at magsaya. Wala kayong takot na ikulong kayo ng hari? Haring Felipe, naglagay na tayo. May magtatanggol. Hindi siya dumating. Walang makakaalam ang katotohanan.
Magaling maglagay. Dumating si Don Gregorio. Kapatid, totoo bang opisyal ka? Bumangon ka na. Huwag tignan ni Don Gregorio. Siyang magtanggap. Kaya niya ba? Dalawang walang alam. Salamat sa inyo sa pagpunta sa aking kaarawan. Sa aking kaarawan. Ako na ito. Hindi na kayo aabalahin. Simula na ang salusalo. Don Benito Mendoza, may dala na regalo. Magpakita na! Milyon! Muhatrot lang sa Deep Sea Coral. 3 piraso. Hindi ba mahirap ang Mendoza? Saan ang galing ang 10 million pesos? Walang alam ka lang. Mahirap po, mayaman opisyal. Mas mahirap ang lugar, mas hindi nakikita. Paano nila nagawa? Ang politika, sa totoo lang, parang dumi ng asno. Mukhang maganda. Sa loob, dumi lang. Lahat tayo sa dumi. Si Haring Felipe lang, walang amoy. Nabalitaan ko, mahihirapan ang Mendoza ngayon. Ang pondo ng gobyerno. Bigyan ng kaunti ang Mendoza. Salamat po, Don Gregorio. May iba ka pa bang hiling? Sabi mo lang. Don Gregorio, ang pamangkin ko maglilingkod na yun. Maaari po ba? Walang problema. Since you asked, he will get at least 7th rank. Salamat po, Don Gregorio. Mahal na Haring Felipe, ito ay hindi regalo. Binibili nila ang posisyon. Mga korap na opisyal. Wala kayong alam. Sila ang hari dito. Distribute lang ng pondo. Binenta lang ang posisyon. Kung hindi dahil sa hari, ang opisyal dito, benta na lang lahat. Don Francisco de la Cruz, may dala na 7 kristal na baso. Don Gregorio, nagustuhan niyo po ba? Ang kristal na ito, ginawang 7 baso. Malaki ang ginastos ni Don Francisco. Ang ganda ng basong ito. Bihirang-bihira. Don Francisco, nag-effort ka. Ikaw ang magiging royal merchant. Salamat po, Don Gregorio. Ang royal merchant si Haring, Felipe lang ang may karapatan. Bakit silang nagdedesisyon? Malayo ang hari. Dito sa season, si Don Gregorio at Don Ramon ang nagdedesisyon. Kahit royal merchant ng hari, dito sa season, pinipilit sila. Wala kayong alam. Don Antonio Mercado, may dala na regalo. ₱1 million pesos! 1 million pesos! 1 million seto! Telang Pino, ₱1,000,000 na alahas, 1 kahon ng jade. 30 kasing-kasing, 10 balahibo ng tigre. 1 kahon ng bear paws. Kasing-kasing at bear paws. Medyo interesante. Ang iba ay mga ginto at pilak lang. Don Gregorio, ako po, unang beses pong dumalo sa inyong kaarawan. Dati po, mahirap lang po ako. Antonio Mercado, saan ka nagtinda dati? Ako po dati ay nagtitinda sa bundok ng Rosario. Ang bundok na sinasabi mo ay ba yung maraming bandido? Bundok ng Kalayaan. Sa lugar na yan na mahirap, may maibigay ka para sa akin. Salamat. Para po ito sa inyo. Kung makakuha po ako ng mga permit para sa negosyo, ako po ay magbibigay ng mas maraming hiyas para sa inyo, Don Gregorio. Gusto mo ng permit? Alam mo ba, ang permit na to, sa bawat lugar, kailangan may selyo para makadaan. Alam ko po, narinig ko po, na kayo lang po, Don Gregorio, ang makakagawa. Gusto mo ng permit? Bibigyan kita. Mula Esperanza hanggang Timog, lahat ng selyo para walang hadlang. Utang na loob po, hindi ko malilimutan. Sa susunod na hiyas, may para sa inyo, Don Gregorio. Walang anuman, magaling ka. Sa bundok ng Kalayaan, nakalabas ka. Huwag akong bigiin. Nakatanggap ng suhol, nagpabayad ng opisyal na selyo. Peke na permit, ang tapang mo! Para po ito kay Don Gregorio, walang suhol. Sino ka? Walang basehan ang sinasabi mo.
Mag-ingat sa salita. Ang mga ito ay hindi mo kayang lapitan. Don Gregorio, huwag po kayo magalit. Uminom lang ng alak ang kaibigan ko. Wala na siyang ulirat. Nagsasalita lang ng walang sentido. Don Antonio Mercado! Naipasa mo ang imbitasyon para sa kaarawan ni Don Gregorio. Dahil sa tingin ko ay marunong kang makisama. Pinapasok mo pa ang dayuhan? Excellency, pinapasok ko lang ang kapatid ko para makita ang mundo. Walang masamang intensyon. Magdidepensa ka pa. Ang alituntunin dito ay sinabi ko na ba? Lalo na't naglakas loob ka at niloko ang gwardiya na siya'y opisyal ng Maynila. Bakit hindi ba ako mukhang opisyal? Huwag mo na dagdagan ang gulo. Muka, mahusay kang aktor. Halos maloko na ako. Ngunit walang kwenta ang pag-arte. Nalaman ko na. Opisyal na 4th rank, ang lumabas lang ay si Don Andres. Nasa Esperanza pa siya. Anong opisyal ka? Don Antonio, dahil sa regalo mo, binigyan kita ng pasaporte. May lakas ka pang manloko? Wadya! Bidayin siya! Sirahin ang kamara! Manloko? Matagal na kayong hari-harian dito at akala nyo'y tunay na hari? Kung saktan niya ang hari, lahat ng kamag-anak ay mapapatay. Kung saktan niya ako, bitay lang ang kailangan. Hayop ka! Walang utang na loob! Bitayin silang lahat! Itigil! Itigil nyo! Huwag gumalaw! Sa yaman ni Ramon at Gregorio, kahit sila ang may smuggling route, kailangan pa rin ng tulong para makalabas ng bansa. Kailangan pa nating subukan. Alam nyo ba kung sino si Don Amado? Kayo ay... Ako si Amado, tagapaglingkod ng hari. Agad kayong umalis! Ano? Si Jose ang alipin. Hindi. Tinatawag niyang Don. Ang dala niya ay maliit na units. Si Don Amado pala, kailan kayo dumating sa Rosario? Magpaalam lang kayo kung pupunta. Naging gulo pa. Tingnan nyo. Anong klase kang anak? Pinapahiya mo si Don Amado. Walang takot! Don Amado, this way. Please, have a seat. Don Amado, ang mga katulad ninyo na palaging nasa hari, hindi nakikita ng karaniwang tao. Please, sit down. Ang anak na ito kailangang pagalitan, baka makalimutan ng ugali. Mayong nandito na kayo, mag-enjoy lang kayo. Kasama tayo sa gobyerno. Sa gulo, nagkakilala tayo. Mula ngayon, sana sa harap ng hari, magbigay ng magandang salita. Ganyan ba kayo? Kasama ng iba? Don Enrique, nagsasalita si Don Amado. Anong pakialam mo? Pinipigilan mo ang tagumpay ni Don Amado. Ilang ulo ang kayang ipatapon? Tama po ba, Don Amado? May lakas ka pa ng loob? May mukha ka pang sabihin! Itinatago ninyo ang katotohanan at ninanakaw ang pondo ng gobyerno. Magkakasamang pinagbibili ang posisyon. Pinagsasamantalahan ang mga tao at ninanakaw ang mga papeles. Walang respeto sa batas. Ngayon, ako ang hahatol sa inyo. Don Amado, palagi kang nasa tabi ng hari. Hindi pwedeng ganyan ang salita mo. Kung para maglaro, malugod kang tinatanggap. Kung para magpakapanginion, hindi ka welcome. Paalam. Ganyan mo ba kinakausap si Don Gregorio? Don Gregorio, siya ang iyong ama. Ikaw na puto maya. Si Don Amado, ay hindi kayang pangasiwaan kayo. Hindi ka ba natatakot na ipaalam niya sa hari? Siyempre, kayang-kaya. Ngunit, Don Amado, kailangan ng ebidensya. Ebidensya? Ang dami ng ebidensya. Hindi. Pinagkagastusan ko ang pagdiriwang. Anong kasalanan? Palusot lang! Ang inyong ginawa, hindi ninyo maitatago. Ipaalam ko sa hari. Abangan ninyo ang hatol ng hari. Hari? Siya'y nasa Esperanza. Hanap si Princess Maria. Putang ina mo. Akala mo hindi ko alam? Maraming eunuch sa palasyo.
Kailan mo nakita ang hari? Papakilala kita sa hari? Hari! Hari! Hari ka rito! Tinatawag kita. Naririnig ba niya? Walang respeto sa hari. Matapang ka. Ikaw ang matapang. Dahil sa respeto, tinawag kitang Don Amado. Akala mo ikaw ang chief steward? Putang ina mo. Buong buhay mo sa palasyo, hindi mo pa rin maintindihan. Ang manugang ko ay gobernador, 4th rank. Anong karapatan mong hatulan ako? Hindi niya kayang... Hatulan kayo! Imbing puto. Nasa tabi pa ang iyong ama. Nakaupo ng maayos. Bakit ka nagpapakitang gilas? Huwag Bakit nakatayo lang? Aresto sila! Antay muna. Tingnan natin. Nasa Esperanza na si Haring Felipe. Bakit biglang lumitaw si Don Amado? May mas malalim na dahilan. Walang aral! Ikaw! Walang takot! Umampas ka sa akin! Hindi mo ko kilala! Wala akong pakialam. Mayabang ka pa! Tingnan mo ito! Ang ID na ito, galing mismo kay Don Alfonso! Parang siya mismo ang narito! Di pa ba kayo lumuhod? Luhod! Kahit siya mismo, di ako luluhod. Lalo na ang ID lang. Hindi ko akalain. Kasama si Don Alfonso. Ang aking manugang ay pinagkakatiwalaan ni Haring Felipe. Si Don Alfonso ay magbibigay pansin. Haring Felipe ay nagkamali sa paghirang. Imbing puto! May tapang pang siraan ng hari? Bakit nakatayo lang? Aresto sila! Kuya, aresto na. Hindi. Antay muna. Ang imbing ito ay nagbabatikos. Maniwala ka. Hindi ito simple lang. Antay muna. Si Don Ramon ay bumalik! Nandito na ang aking manugang! Maganda kayong lahat! Kayo dalawa, nagkakagulo sa aking kaarawan. Tapos na kayo. Antayin ninyo ang manugang ko. At kayo'y mapaparusahan. Paantayin siya sa labas! Imbing puto, paantayin mo siya? Sa huli, ikaw ay mapaparusahan. Kayo ang dapat parusahan! Kayo lahat! Anong karapatan mo? Sa pagbalik ng manugang ko, ikaw ay mapapugutan. Walang makapagligtas sa iyo. Don Ramon, paantayin ka sa loob. Gusto kong makita kung sino ang nag-utos. Ilabas niyo! Paano nangyari? Tingnan ninyo. Kung may karapatan akong, husgahan kayo. Magandang araw, Haring Felipe. Magandang araw, Haring Felipe. Oh no! Siya pala si Haring Felipe. Magandang araw, Haring Felipe. Kuya, salamat. Salamat sa buong pamilya ko. Mayroon pa ba kayong ipapaliwanag? Nakakatakot! Sinasabi niyang siya ang hari. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng hari. Si Haring Felipe ay nasa probinsya de Esperanza para sunduin si Princess Maria. Paano siya makakarating dito? Walang galang! Walang galang! Hindi mo alam na nasa Esperanza ang hari. Isa kang peking eunuch! Buwadya! Aresto! Ang talang peking unit na ito. Haring Felipe. Magandang araw, Haring Felipe. Siya na si Haring Felipe. Bayaw, nagkakamali ka. Paano siya maging hari? Kayo, mga mayabang na tiwali na opisyal, kung hindi lang inimbestigahan ng hari ang mga krimen ninyo, hindi niya mararanasan ang paghamak sa inyo, mga basura. Magkubli lahat! Hintayin ang hatol ng hari! Ang espada. Ikaw si Chief Steward Amado?
Siya talaga si Haring Felipe. Magkubli sa harap ng hari. Anong ginawa ko? Haring Felipe, hindi ko po alam na ikaw ang nandito. Bayaw, pinapahalagahan ka ng hari. Tulungan mo ako! Umalis! Sino ang bayaw mo? Haring Felipe, nagkamali ako. Nabulaga ko. Haring Felipe, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Ramon, pinahalagahan kita. Pero ganito ang ganti mo? Haring Felipe, patawarin niyo ako. Haring Felipe, patawarin niyo ako! Pinilit lang ako ni Don Benito! Haring Felipe, si Don Enrique ang nagpilit sa akin. Wala akong magawa. Haring Felipe! Sapat na! Sasabihin mo ba na pinilit ka ni Don Gregorio? Haring Felipe, napakatalino. Siya nga, napakahiya niya. Don Amado, aresto lahat! Bitayin bukas sapitan. Opo! Una, bilang opisyal ng Malaya, pinagkakatiwalaan ng gobyerno, binigyan ng malaking tungkulin. Ngunit hindi ninyo inaalala, ang bayan at mamamayan, pinipilit ninyo ang gobyerno para sa pansariling kapakinabangan. Kriminal! Kriminal! Kasalanan! Patayin kita! Kasangkot kayo sa smuggling ng bakal, sa investigasyon, ipinadala sa labas, pinalakas ang kaaway, pinahina ang yaman ng Malaya. Isa itong pagkanulo. Patayin sila! Kriminal! Walang awa! Matapang kayong lahat. Pinagsasamantalahan ng bayan, itinayo ang Villa de Ambrosia para sa kasiyahan. Pinipilit ang mga tao. Pinipilit ang mga babae sa kalye. Pinipilit maging puta. Kriminal! Kriminal! Patayin sila! Patayin sila! Pinagsama ang kasalanan. Tanggalin ang kanilang korona. Hubarin ang kanilang damit. Bitayin sa kalye. Hari, huwag po! Hari! Hari, patawarin po ako! Dalhin siya! Bitayin sila! Hari, patawarin po ako! Patay ka! Hari, patawarin po ako! Hari! Deserve ko yung mamatay! Taon ng Malaya, 3 taon ng kapayapaan. Ang mga kurakot sa distrito ng Sison ay nabilanggo. Ang mga ari-arya ay nakuha ng gobyerno 1 buwan, pagkatapos ginamit sa Hilagang Distrito. Sabi ko, kapatid, hindi. Dapat His Majesty. Sa buong buhay ko, hindi ko akalain na magiging kaibigan ang hari. Hindi ko rin akalain na ang bundok ng kalayaan ay isang kuta ng tulisan. Tayong dalawa ay tulisan. Pinilit lang ako ng mga korap na opisyal. Nakita mo rin, Haring Felipe, ang mga kurakot dito, ginawang kambing ang mga tao. Kung hindi tumakbo, mamamatay. Sino bang pupunta sa lugar na walang buhay? Habang inahabol ng gobyerno, At buhay ay nasa panganib. wag lang ako. Ikaw naman. Dati, sa isip ko, iniinsulto kita na haring aso. Ngayon, mukhang mabuti ka. Hindi pa sapat ang ginawa ko. Gawin ang tungkulin. Bilang hari, ay responsabal sa buhay ng lahat. May kurakot na pumatay ay aking pagkukulang. Kaya mo ba si Don Alfonso? Ako ay tulisan. Walang pinag-aralan. Hindi ko naintindihan ang politika. Ngunit alam ko, ang pamilya Ilagan ay isa sa 7 sa 5. Ngayon, may reyna sa palasyo. Mahihirapan kang hulihin siya. Nakakuha ako ng republika. Hindi ko pa malulutas ang isang kurakot. Okay, gusto ko sa'yo ang pagyayabang. Oras na, malayo ang biyahe. Hanggang sa muli. Antonio Mercado, pag-uwi mo, ang iyong kalokohan sa bundok ng kalayaan ay iwaksi. Huwag hintayin na ipaubos kita. Kaibigan ko ang hari. Hindi ko magagawa na sirain ang kanyang republika.
Sa susunod, anong plano mo? Ngayon, wala nang kurakot dito. Ako, si Antonio, ay babalik na bilang negosyante. Ngunit, kung ang susunod ay kurakot, pupunta ako sa Maynila. Aalis na. Noong ipinaglaban ko ang kaharian, lumaban sa malalayong lugar, ay malakas at matapang. Ngayon, hindi na gaya dati. Ilang oras pa sa poste? Mahal na Haring Felipe, baka hindi na natin maabot ang poste ngayon. Uminom po kayo ng tubig. Mahal na Haring Felipe, hindi kayo maganda ang pakiramdam. Pahinga muna tayo bago tayo magpatuloy. Wala akong sakit. Dapat makarating na sa opisina. Gusto kong makita mismo ang opisyal na naglilibre ng bigas para sa mga biktima. Ngunit, Haring Felipe, 3 buwan na kayong wala sa Maynila. Kung hindi pa kayo bumalik, baka may mangyaring masama. Ang Maynila. Nasa isip ko. Ang tagtuyot di dapat ipagwalang bahala. Bilisan natin! Dahan-dahan po, Haring Felipe. Haring Felipe, anong nangyari? Haring Felipe, nilagnat po kayo? Ubo lang ito. Wala itong masama. Kayo ang hari. Kayo ang Republika ng Malaya. Huwag ninyong pilitin ang sarili. Saan makakahanap ng doktor dito? Ako po ang hanap. Kahit maghuhay pa, para kay Haring Felipe, doktor. Huwag na. Ang layunin ko. Sa pagpunta dito, ay tingnan kung may kurakot na ninanakaw ang bigas at pinapahirap ang tao. Huwag ipakilala ang pagkatao. Haring Felipe! Isang araw na siyang nilagnat. Ano ang gagawin ko? Anak, ang gamot na ito ay pamanang ng pamilya. Baka mabawasan ang lagnat niya. Gino, dahan-dahan po. Ang tagtuyot na ito ay hindi ko alam kung kailan matatapos. Lola, ang bigas na gobyerno ay malapit na dumating. Tiwala ako sa gobyerno at sa hari. Magagawa natin lampasan ng tagtuyot. Kuya Jose, nasa harap na ang lugar ng paglilibre ng lugaw. Sumunod! Tagtuyot sa Hilaga hanggang sa ganito na. Bilisan ninyo! Maswerte na nagpadala ako ng tulong. Ang bigas ay galing sa distrito ng Sison. Kung hindi, maraming mamamatay. Tulong? Asahan ang mga kurakot? Magligtas? Wala pang namatay. Swerte na. Nanay, ang sinabi ninyo, anong ibig sabihin? May utos ang gobyerno. Bakit hindi nakaligtas? Bagos ay nakasakit. Opo, Lola. May lugaw po kayo. Hindi ito lugaw. Tubig lang ito. Mas mabuti pang kumain ng balat ng puno. Wait. Is this the porridge for the victims? Bakit? May reklamo ka? Ang sabaw mo ay malabnaw. Makikita ang sarili. Isang sabaw ba ito? Ikaw na, Pulubi! Ayaw mo ka ng sabaw? Uminom ka ba? Umalis ka na! Huwag kang makagulo! Isang sabaw ba ito? Utos ng hari mula Sison magbigay ng sabaw. Ang sabaw mo ay malabnaw. Para sa tao ba ito?
Sino ka ba? May pakialam ka ba sa akin? Tatanungin kita, nasaan ang bigas? Nagnakaw ako! Ano ngayon? Ang bagong Don Mateo, mula daw sa season. Di namin alam kung anong klase siya. Natanong ko sa itaas. Sabi nila, si Don Mateo sa Esperanza, nakilala ang hari. Nagustuhan ng hari. Diretso siyang naging gobernador dito. Siguro siya ay isang kiss-ass. Sa pagdating niya, kukunin niya ang lahat natin. Di ako natatakot na magnakaw, takot lang ako na hindi magnakaw. Tama, kung magnanakaw, may maiiwan pa. Kung siya ay matuwid, magwawala siya. Ang ating posisyon ay mawawala na. Ay, subukan natin. His Excellency Gobernador, pasensya sa pagtanggap. Sa utos ng hari, nandito para sa tagtuyot. Magpahinga lang dito. May lakad pa ako. Patungong Hilagang Bantay. Don Mateo, salamat sa serbisyo. Ang lugar ay malayo. Patungong Hilaga ay kailangan mong lakbayin ng ilang araw. Tama, Excellency. Magpahinga muna po kayo. Sa tagtuyot na ito, walang ani sa bukid. Ang mga tao ay naghihirap. Hindi ako pwedeng maghintay. Kayong dalawa ay magsikap. Gawin ang pagbibigay ng sabaw. Tulungan ang mga tao. Nang dumating ang bigas, agad kami nagsimula tulungan ang tao. Gagawin namin na mabawasan ang epekto. Opo. Sa ngayon, mukhang responsible sila. Relief goods ito! Ganito ka kasakim, walang awa ka. Uhaw ka na. Basura ka lang. May pakialam ka sa akin? Gusto mong mamatay? Pinipigilan ninyo ang bigas. Walang galang. Pinagsasamantalahan ng tao. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo natatakot sa hari? Walang takot ako. Alam mo ba kung sino ako? Baka siya, katulad ni Don Gregorio. May tagapagtanggol siya? Sino ka? Basura! Pakinggan mo, ako ang clerk dito. Ang bayaw ko ay si Don Victor Reyes. Kami ang hari dito. Kung magalit ako, mag-ingat. Puputulin ko ang ulo ninyo. Akala ko may malaking opisyal ang sumusuporta sa iyo. Palibas ay isang maliit na magistrate. 2 maliliit na isda. Nagsasabing kayo ang hari. Walang hiya ka magsalita! Nilalait mo ang gobernador! Guardia, bugbugin sila! Amado. Walang hiya kayo! Darating ang bayo ko! Abangan ninyo, hatol! Sumunod kayo! Magtiwala kayo. Nandito ako. Hindi kayo magugutom. Dito sa kubol, may bigas galing sa hari. Magbibigay na ako ng bigas. Mapagpalang Ginoo. Mapagpalang Ginoo! Mabuting tao. Takbo na kayo! Nagalit si Don Ricardo. Hindi kayo niya titigilan. Magtiwala. Hindi niya ako magagawa. Mga kaibigan, hintayin na lang ang lugaw. Hindi mo alam kung gaano sila malupit. Kung hindi kayo alis at mahuli kayo, talagang papatayin kayo. Walang problema, Kuya. Kuya Jose at Kuya Amado ay may malaking kakayahan. Ang mga opisyal ay hindi sila kayang labanan. Amado, luto ng lugaw. Don Mateo, unang beses ko po kayong bisitahin. Naghanda po ako ng mga pasalubong. Sana po ay magustuhan nyo.
Don Mateo, gawa po ng aking asawa ang mga kakanin. Sikat po ito. Subukan niyo po. Sigurado pong magugustuhan niyo. Don Mateo, nagustuhan niyo po ba? Don Mateo, ano po ang ibig niyong sabihin? Kung kulang po, mayroon pa po ako. Don Victor, dahil binigyan mo ako ng lugar para magpahinga, tinawag kitang Don Victor. May lakas ka pang suhulin ako? Ako bili ng hari, suriin katiwalian tulungan ang nasalanta. Patayin ang kurakot, patayin ang traidor. May kapangyarihan. Alam mo ba ang suholin ako ay parusang kamatayan? Don Mateo. Excellency, nawala lang talaga siya sa sarili. Opo, sa totoo lang, Excellency. Pagkatapos ng kalamidad, siguradong may gulo. Matapos ang tagtuyot sa Hilaga, biglang dumami ang mga bandido. Di pa nakakarating ang bigas, ninakaw na ng mga bandido. Ang aking mga tao, naghihintay ng bigas. Nais ko lang po kayong hingan ng sundalo para labanan sila at maibalik ang bigas na yon. Excellency, alalahanin na si Don Victor ay para sa kanyang mga tao. Patawarin niyo na po siya. Nakikita ko ang hirap ng mga tao. Ang puso ko, masakit na masakit. Bayaw! Bayaw! Sino nagsabi na tawagin akong bayaw? Ilang beses ko bang sasabihin? Tawagin akong Don Victor. Kung marinig tayo ng iba, ano ang iisipin nila? Don Victor, hindi niyo alam, habang nagbibigay ako ng bigas, sinaktan ako ng mga tao. Ano ang nangyari? Ganun po ba? Habang nagbibigay ako ng lugaw, may dalawang malalaki na lalaki. Ang tingin ko sa kanila, para matagal ng gutom. Kaya, binigyan ko sila ng 2 tasa ng lugaw. Biglang nagalit sila, itinapon pa ang lugaw, at sinaktan pa ako. Totoo ba yan? Don Mateo, may mga bagay pa akong asikasuhin. Huwag ninyong pababayaan. Opo. Wag na. Don Mateo. Umalis. Paano nangyari yan? Mga opisyal ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang lahat ng bigas. Siya ang may gawa nito. Ang mga kurakot na opisyal. May nananabotahe sa akin. Don Manuel! Sila ang sumugod sa akin! Walang utang na loob. May lakas ng loob ninyong saktan ang isang clerk. Parang gusto ninyong mamatay. Pinigil ninyo ang ayuda. Magaan lang ang suntok. Kung ipaalam sa palasyo, ayon sa batas ng Malaya, patayin kayo! Walang hiya kang pulubi. Marami kang alam. Ngunit sabihin ko sa'yo, ako ang opisyal dito. Nagalit ka sa akin? Walang lugar kang matakbuhan. Walang mapupuntahan. Don Ricardo, una nating ayusin ang soup kitchen. Si Don Mateo Villanueva, mukhang matapat na opisyal. Kung dumaan siya dito, lahat tayo tapos na. Palayasin muna ang mga biktima. Matapos ang problema, saka natin silang disiplinahin? Okay! Umalis na kayo! Maghintay kayo sa hatol ko! Kayo, palitan ninyo ang bigas sa bahay. Pumunta sa bahay at kumuha ng tauhan na magpanggap na biktima. Bilisan! Bilisan ninyo! Opo! Stop! May lakas ka pang harang? May lakas kayong magsinungaling. Amado!
Amado! Kuya Amado! Kuya, anong nangyari? Amado! Walang problema, Haring Felipe. Pinangalagaan kita. Halika. Halika. Hindi ko na kaya. Huwag mag-alala. Ako ang bahala. Umalis ka kasama si Lola Rosa. Wala na ang pulubi! Wala na kayong tagapagligtas! Suntukin sila! Si Don Victor. Ba't kinakabahan? Don Victor, simula ng tagtuyot, marami ka rin pinagdaanan, di ba? Opo, Don Mateo. Bilang opisyal ng bayan, nakikita ang hirap ng tao, ngunit walang magawa. Gusto ko tuloy sa gitna ng gabi, gisingin ang sarili at sampalin. Sabihin mo sa akin, bago ako gawing gobernador, naging clerk ako dati. Baka may paraan ako matulungan ka. Don Mateo, medyo pagod ako ngayon. Kayong dalawa ay pagod din. Magpahinga na tayo. Kami kumakain sa gobyerno. Paano magpahinga? Hayaan mo akong bisitahin ang pamimigay ng lugaw. Excellency, ito hindi na kailangan. Si Don Manuel at Don Ricardo ay mahusay sa trabaho. Si Don Victor ay umiiwas. May tinatago ba siya sa akin? Hindi po. Wala kang itinatago. Sumama na tayo. Don Victor, makuna ka. Basura! Hindi ka ba matapang kanina? Suntukin nyo! Tigil! Basura ka lang. Sa sunod ako sa'yo, akala mo hari ka. Ako ang hari! Utos ko, tigilan nyo! Narinig mo ba, Don Manuel? Sabi niya siya, ang hari! Kung siya ang hari, ako ang ama niya! Kuya Amado! Kinibototo ko ng kago! Saan ang klinika dito? Dalhin siya! Akala mo talaga hari ka? Suntukin niya ng malakas! Kuya Amado! Kuya Jose! Huwag na ninyong suntukin! Baka mamatay siya! Hindi pwede! Agad ninyong paalisin ang mga ito! Nandito pa si gobernador! Baka biglang magpasya bisitahin ang lugar na ito! Kung makita niya sila, lahat tayo ay tapos na! Suntukin sila! Palayasin ang mga walang utang na loob! Kayong mga walang hiya! Hindi ba kayo binabayaran? Agad ninyong paalisin sila! Kayong mauwalang puso! Nakalimutan na ba ang aral? Hindi ba kayo natatakot na malaman ng hari? Alam naman nila, wala akong itatago sa aking mga nagawa. Malapit na akong mapromote. Hayop ka! Walang pag-asa ka! Ang lakas mong magmura! Patayin kita! Don Manuel, nakalimutan na po. Sabi niyo lang, malapit na si gobernador. Agad minyong palayasin ang mga ito. Walang problema. May oras pa. Ang tapang niyang magmura. Patayin muna siya. Rosa, bilisan umalis. Na kayo. Kuya Amado! Kuya Amado! Kuya Jose! Malapit na siyang mamatay! Palayain mo kami! Gusto niyo nang umalis? Huli na! Don Victor, bakit hindi pa tayo nakarating? Hindi mo ba ako niloloko? Don Mateo, hindi po. Ang lugar lang po ay medyo malayo. Hayop ka! Walang mangyayari! Anong ingay yan? Excellency, anong ingay? Hindi ko naririnig. Baka nagkamali lang kayo? Sumunod po dito. Huli na! Alice! Excellency, mali po! Hindi po doon! Tama na! Huwag niyo pong suntukin si Kuya Jose! Huwag niyo pong suntukin siya! Patayin kita!
Bitawan niyo siya! Alam niyo ba kung sino siya? Wala akong pakialam! Kayo mga kurakot! Patayin ko kayong lahat! Patay ka na may tapang ka pa. Ipapakita ko kung sino ang mamamatay. Tama na! Excellency Gobernador, bakit po kayo nandito? Siya po ay isang troublemaker. Nakakagambala siya sa relief at ayaw magbago. Excellency, huwag po kayong mag-alala. Ako po ang maghahatol ng patas. Mahal na Haring, Felipe nagtagal po ang pagdating. Patawarin po ako. Haring Felipe? Kuya Jose! Haring Felipe po! Ang tapang ninyo, sakta ng hari. Hindi posible. Gobernador Don Mateo, sigurado kayong nagkakamali. Hindi ba nasa distrito ng Sison ang hari? Paano biglang nandito sa Hilaga? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman ang tapang ninyo. Mahal na hari, ako rin ay nilinlang. Mahal na hari, siya ang... Sabi niya may mga pasaway dito na abala ang relief. Nalito lang po ako at nag-asala sa inyo. Mahal na hari. Walang kwenta! Ikaw ang may masamang loob! Hindi ko sinabing saktan ng hari! Sumalance! Nakikita ko lahat. Magpapaloko pa ba ako? Mahal na hari, sa pagtulong ko sa bayan at tao, patawarin niyo po ako. Ang pundo para sa relief ay inagaw ninyo at kinain pinalitan ng buhangin. Matitira ba kayo sa buhangin? Ano? Ano? Magaling! Magaling kayong mga kurakot! Akala ko pa naman mabubuting opisyal kayo. Hindi ko akalain. Mga hayop kayong lahat! Agad dalhin si Amado sa doktor. Bilisan. Ano ang ginawa ko? Mahal na Haring Felipe, punong hari-harian. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Aresto silang lahat! Mahal na Haring Felipe! Bigyan niyo po kami ng pagkakataon! Nalito lang po ako! Arestuhin sila! Bitayin silang lahat! Buong umaga ako mismo ang hahatol sa inyo! Mahal na Haring Felipe, bigyan niyo po kami ng pagkakataon! Guardia! Bitayin sila! Maghintay ng hatol! Bayaw! Ano gagawin natin? Napatadyak natin si Haring Felipe! Revelasyon yan! Tapos na tayo! Paano ko manalaman? Sino ang mag-aakala na pupunta si Haring Felipe dito? At nakamurang damit pa, parang pulubi. Don Victor, walang silbi na. Bukas sa korte, tayo mamamatay. Malaking kasalanan ang nagawa natin. Lahat tayo ay papatayin, kasama ang buong pamilya. Kung alam ko lang, di sana ako sumugal. Mag-umpisa ang paglilitis. Mag-ingat! Pasok na ang mga biktima. Pasok po! Haring Felipe, nabulag po ako dati. Patawarin niyo po ako. Huwag puputulin ang ulo ko. Hindi kayo pinarurusahan. Nandito ako ngayon para pasalamatan kayo sa pagligtas sa akin. Ako ngayon ang maglilitis para sa inyo. Mga kababayan, ano man ang inyong hinaing? Walang takot na sabihin? Kayo? Kayo po ba talaga ang hari? Magtatanggol po ba kayo sa amin? Walang biro ang hari. Magtanggol po kami, Haring Felipe. Si Don Ricardo, nagustuhan ng aking anak. Pinilit niya hanggang sa bumangga siya sa poste at namatay! Siya! 15 taon lang siya! Sa mga taon na ito, si Don Manuel, bilang Deputy Magistrate, pinag-agaw ang aming lupa at inapi ang pamilya ko. Ang aking buong pamilya namatay at nagkawatak-watak. Si Don Manuel, hayop siya! Dati akong manggagamot. 15 taon nang nakalipas, nagbukas ng klinika si Don Ricardo. Takot na akong agawin ng kanyang negosyo, kaya't lagi niyang ipinapadala ang mga tao sa bahay ko at pinatay ang anak ko.
Di ko man lang masabi kay Lola Rosa. Haring Felipe, magtanggol po ang aking anak na pinatay. Magtanggol po kami, Haring Felipe! Magtiwala. Ako ang magtatanggol sa inyo. Kayo, meron pa bang ipapaliwanag? Haring Felipe, hindi ko po ginawa ito. Ako, pinaniwala lang po ako nung dalawa. Bayaw, ikaw. Pinaniwala? Pinaniwala ka? Matapang mong sabihin? Ang ginawa ni na Don Manuel at Don Ricardo, hindi mo alam? Haring Felipe, pakikinggan po ninyo ako! Mayos. Don Isidro! Si Don Manuel at Don Ricardo, ang kinita nila, karamihan ay napunta sa iyo. May lakas ka pang sabihin na wala kang alam? Don Isidro! Ipaabot ang aking utos. Don Victor Reyes, kasama si Don Manuel at si Don Ricardo. Abuso ng kapangyarihan, pinagsasamantalahan ng tao, walang respeto sa batas ng Malaya. Tanggalin sa pwesto. Susunod po. Mahal na Haring Felipe! Imbestigahan ang kanilang ari-arian, isa ilalim sa sekwestro. Ang kanilang ninakaw, gusto kong ibalik nila lahat. Ako na po ang gagawa. Guardia, tanggalin ang kanilang uniforme. Ipakita sa publiko, pagkatapos, bitayin. Mahal na Haring Felipe! Mahal na Haring Felipe! Bigyan niyo po ako ng buhay! Mahal na Haring Felipe! Bigyan niyo po ako ng buhay! Salamat po, Haring Felipe! Mabuhay ang hari! Masarap, tita! Masaya akong nagustuhan mo. Bukas, ipagawa ako pa ng marami at ipapadala sa inyo. Mapamili lang ang bata. Huwag mo siyang paborito. Isang pamilya tayo. Huwag ka masyadong magalang. Her Majesty, Miguel and I live in the palace. After some time, I want to buy a house outside. Mahal ko ang batang ito. Walang masama. Ngunit, kung hindi kayo sanay sa palasyo, pwede kayong lumabas at maranasan ang sigla ng Maynila. Kamakailan, ang kapatid ko ay bumili ng isang malaking bahay sa Hilagang Maynila. May 100 katao ng mga alila. Ang mga kapitbahay ay mga opisyal. Maayos ang seguridad. Kayo, kung naburing kayo sa palasyo, pwede kayong manirahan doon. Hindi po pwede. Hindi namin maaring tanggapin. Tanggapin mo na lang. Ang Pamilya Ilagan ay isa sa 5 pamilya para sa amin walang halaga. Busy si Haring Felipe sa mga gawain ng bansa. Bilang kapatid-in-law, ako na ang bahala. Dumating si Haring Felipe! Haring Felipe, nauwi na po kayo. Tito! Nauwi na si Tito! Felipe. Pasensya na sa paghihintay. Haring Felipe, sinabi ni Ate Maria na pumunta kayo sa Rosario para imbestigahan ang smuggling. Matapos ang smuggling, pumunta pa sa Hilaga. Ako'y akala, pagpalit ng dinastya ay ayos na ang sistema. Ang bayan ay payapa at magtatagal. Ngunit sa paglalakbay na ito, napagtanto ko na kulang pa ang aking ginawa. Haring Felipe, para sa bayan, nagpupuyat ka, di ka naglilibang. Isa kang dakilang hari. Esperanza, Rosario at Hilaga. Akala ko ang mga kurakot sa Esperanza ay kasamaan na. Ang opisyal sa Rosario ay nagsmuggle ng bakal. Sa Hilaga, ninakaw pa ang bigas para sa biktima. Sila, ang tapang nila. Hindi ba sila natatakot na malaman mo? Takot, pero hindi. Tito, takot ba sila o hindi? Takot sila. Pero alam nila,
May magtatakip sa akin. Kaya matapang sila. Sa palasyo, may naglakas loob na gawin ito sa inyo. Hari, kailangang parusahan siya. Kundi, walang kapayapaan ang malaya. Siya ang iyong kapatid. Felipe, baka nagkamali ka? Nakilala ko si Alfonso. Hindi siya ganyan. Binigyan niya ako at si Miguel ng isang bahay. Oo nga, Tio. Mahal na mahal niya kami. Ako nagsisigaw sa korat ng sison. May ebidensya si Alfonso Ilagan. Kahit ang pagbabalat kayo ng bakal na kalaban, malalim siyang kasangkot. Ngunit, hindi siya ganyan. Mahal na Haring Felipe. Pamilya Hilagan. Kasama ko lumaban. Ngayon ay payapa, naghangad ng yaman. Para sa lahi, normal lang. Mahal na Haring Felipe. Kung totoo ang lahat, alam ko, walang patawad. Ngunit hinihiling ko, dahil kapatid ko siya, patawarin siya. Maging sa Fort San Isidro man, patawarin siya, Haring Felipe. Sang-ayon sa batas, ang krimeng ito papatayin ang lahi. Ang pinakamalaki bago siya mamatay, hayaan siyang mag-iwan ng anak. Alam kong kayo ay may alam na nadlakbay ako sa probinsya. Walang kapayapaan, walang kaayusan, ninakaw ang pera. Ang mga korap ay nagsasamantala. Ninakaw ang yaman ng bayan at pinagsasamantalahan ang tao. Smuggle bakal, walang pakialam sa batas. At ang walang hiya, ninakaw pa ang bigas para sa baha. Mahal na Haring Felipe, pakalma po! Paano ako kakalma? Paano mapapatahimik ang mga kaluluwa? Pinipilit ninyo ang mga tao yumaban. Maraming nagugutom. Linisin ang sarili. Ayusin ang bayan. Panatilihin ang kapayapaan. Kayo ay opisyal ng malaya. Walang pakialam sa bayan. Kayo, may posisyon. Walang kwenta. Mahal na Haring Felipe, ang mga masasamang tao ay napakarami. Siguradong mayroon na nga may masamang hangarin. Mapagpanggap, nililang kayo. Nagdulot ng gulo, mang-usang dulok. Ang ibig mong sabihin ay nagkamali ako? Walang ganoon, Haring Felipe. Ang mga ministro ay tapat sa Republika. Kung dahil lang sa ilang tao, nagdududa ka sa lahat. Natatakot ako na magdusa ang lahat. Magdusa? May mukha ka pang sabihin yan. Sa ginawa nila, walang isa kang hindi kasangkot. Paano mo sasabihin hindi mo alam? Ako po. Don Isidro, nasan ka? Nandito po. Tanggalin ang damit ni Don Alfonso. Bitayin siya sa kulungan. Samsamin ang Ilagan Residence. Pamilya Ilagan, lipat sa Fort San Isidro. Suriin ang bisita ng Ilagan Residence. Ang natago ng katotohanan, parusahan ayon sa batas. Haring Felipe, walang kasalanan ako. Paano mo sasabihing wala kasalanan? Akala mo bulag ako? Hari, mali po kayo. Sa libu-libong taon, lahat ng opisyal ay para sa kapangyarihan at kayamanan. Sa bulwagan, ilan lang ang malinis? Ngayon, sinamsam ninyo ang aking ari-arian. Ba't ninyo pababayaan ang Republika? Para sa Republika, kailangan kang parusahan. Pangalan? Kayamanan. Anong kulang sa inyo? Ngunit kayo ay hindi pa nasisiyahan. Pinipilit ang masa para sa pansarili. Smuggling bakal. Saang lugar ninyo ilalagay ang masa? Ang Republika ng Malaya? At ako? Maraming kurakot sa mundo. Hari, ba't ninyo papatayin lahat ng kurakot? Ako papatayin lahat ng kurakot. Hanggang sa dugo'y dumaloy. Gusto kong makita kung sino pa ang magtangkang siraan ang Republika. Amaro, narito ka? Nandito po, Hari.
Sa aking pagbisita, 4 na kurakot sa Esperanza, 5 sa Rosario at 3 sa Hilaga. Subukan ninyo. Ang aking espada ay matalim pa. Hari, kasama kita sa pagtatatag ng Republika. Pamilya Ilagan ay mabuti sa inyo. Dahil alam ko, hindi ko pinatay ang buong pamilya mo. Ipapadala lang sa Fort San Isidro. Bitayin siya! Hari, patawarin ninyo ako! Patawarin ninyo ako, Hari! Hari, patawarin ninyo ako! Dumating ang hari! Lucia. Harry. Alfonso, pinugutan ko na. Felipe, ikaw... Pinatay mo talaga ang iyong bayaw? Nung nagalsa ako, ang layunin ko ay pabusugin ang lahat. Ngunit hindi ko akalain na ang dahilan ng gutom ang salarin ay ang aking bayaw. Sumasakit din ang puso ko. Huwag kang magalit. Ang mundo ay hindi akin, kundi ng mga tao. Sa gobyerno, ilan ang lumaki sa hirap? Bakit hindi nila maintindihan? Hari, ang tao ay namamatay para sa salapi. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Simula nang maupo siya sa posisyon, nagbago na siya. Pinapanggap ko lang na hindi alam. May kasalanan din ako. Mas verte wala kang binago. Ang mundo ay kaganda. Hari... Taon ng Malaya, ika-4 na taon ng kapayapaan. Pinugutan ng Haring Felipe ang lahat ng kurakot binago, ang patakaran sa paghirang, sa loob at labas ng palasyo, mapayapa at maayos na.